Hi guys! Cakes and Cookies here. So for today's video, ang gagawin kong cake is a seaman's cake or seafarer's themed cake. So nakita nyo naman dyan sa side, naka-ready na yung aking mga fondant details kasi niready ko na yan para medyo mag-firm up siya, lalo na yung collar. So nakita nyo, pinatong ko siya sa size 7 inches na cake pan para alam ko kung gaano kalaki yung aking mga fondant kasi ganun din yung size nung aking cake. So cake size is size 7x4, flavor is moist chocolate cake with chocolate ganache filling. And then American buttercream yung ginamit ko na frosting. And after ko lagyan ng final frosting yung ating cake, i-attach ko na lang yung mga fondant details na ginawa ko. And as you can see, saktong-sakto lang yung mga fondant details ko doon sa cake kasi nga yung pinagbasean ko na cake pan is 7 inches din. So, iyon yung isa sa mga way ko para masukat ko kung ano yung size ng fondant details na kailangan ko. Minsan naman ang ginagamit ko is dummy styro. Lalo na kapag 2-tier, ganun yung ginagawa ko. So, parang ina-assemble ko muna yung mga fondant details dun sa dummy para pag in-assemble ko na yung cake, sukat na sukat lang siya. And eto namang necktie, ginawa ko siya nung ina-assemble ko na yung cake kasi kailangan ko na malambot siya para ma-bend ko siya doon sa harap ng cake. So, nag-roll out lang ako ng black na fondant tapos kinat ko lang siya sa shape ng necktie. And then, etong yellow naman, nag-cut lang ako ng mga pa-slant dyan and then didikit natin yan dyan sa necktie using water. Ang ginamit ko na food color dito is yung Chef Master ng egg yellow. Tas medyo madami yung nilagay ko para bright na bright yung color and may pagka goldish effect na siya. So after ko idikit yung details na yan, ikakat ko lang yung excess para saktong-sakto lang dun sa necktie yung ating mga details. And after nyan is lalagyan na natin yan dyan sa cake. Ayan, ganyan lang siya. Habang flexible pa yung fondant, bend ko na yan dyan sa harap. And then, next naman is gagawa naman ako ng rope kasi dun sa harap is meron siyang parang nakalawit na rope tapos may angkla na nakasabit dun sa rope. So, meron ako dito ang silicone molder na pang seaman talaga yung seam niya. Buti nga at umabot to dito sa cake na to kasi kung hindi, magmamano-mano ako na ikot ng fondant tapos gagawa ng rope. And normally kapag gumagawa ako ng gano'n, napuputulan ako. So, hassle. Buti na lang umabot talaga tong molder ko. Gumawa din ako ng mahabang rope para naman dyan sa base ng ating cake kasi yun parang border natin. And after nyan is gumawa naman ako ng color blue na fondant para naman dyan ko ididikit yung dedication. Ang dedication lang na ilalagay ko is Happy Birthday Engineer Humphrey. So, nag-cut na rin ako ng mga letters using silicone molder. Tapos, didikit ko na yan dyan, isa-isa. Yung nilalagay ko na pandikit is water lang. Walang anything. Basta water lang. Madikit naman na siya. So, gumagamit ako ng precision knife para kuhanin yung mga letters kasi super liliit niya. And pagka kinamay ko yan, baka masira pa. So, yung precision knife na lang yung ginagamit kong pangkuha. And after nyan, ikakat ko lang yung ribbon. Tapos, dikit na natin yan dyan sa board. So, after ko gawin yung iba pang mga finishing touches is that's the finished look and that's the finished product. Diba? Super cute, super simple, and super linis ng pagkakagawa natin. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. Bye!